Okay mga Lods, ang video nga pala na ating panunuorin ngayon ay mula sa channel ni Di Umano. Kaya paki-subscribe din yung kanyang YouTube channel at ang link nga nito ay ilalagay ko rin sa may ibaba sa description box. At siyempre kung bago ka pa lang sa channel ko ay hinihikayat din kitang mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang videong i-upload. Alright, kaya wag na natin ito patagalin mga Lods. Total wala naman tayong hinihintay na Poncio Pilato. Panunuorin na natin ito. Bakit si Lenny? Sir, paano Vice President? Ang pinakamakulit at pinaka-koelang naging presidente ng Pilipinas. ABS-CBN po si Doris Begoña. Akala ko sa Lebanon. Wala na sigurong agaw pa sa titulong yan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lente nga taga Bacolod. Neng guladala ka ng bako dito. At sa nalalabing mga araw ng kanyang panunungkulan, narito ang mga hindi makakalimutang epic bloopers ni Digong. Ang mo kalit sa nainit ng ulo. Ito ang PRRD's Top 10 Funniest Moments. Number 10. Isa na yata si Doris Begoña ng ABS-CBN sa mga journalist na tila favorite na asa rin ni Pangulong Duterte. Doris muna. Ikaw na. Ikaw ang gusto kong patayin. Narito ang ilan sa mga koelang banggaan ng dalawa. Nandiyan si Doris o Bigornia ng ABS. Putulin mo yan, Doris. Putulin yung ulo. Gaway na issue yan. Sir, kailan ho ulit may matutumba na mayor? Depende na lang sa intriga mo kung saan ang mas marami. You are from ABS-CBN po si Doris Begoña. akala ko sa Lebanon. Maraming maganda sa Lebanon. Number 9. Napanood nyo na rin ba kung paano kiligin si Pangulong Duterte? Sa isang interview noong 2016, abay tila hindi napigilan ni Digong na kiligin sa sagot ng kanyang dating misis na si Elizabeth Zimmerman sa tanong kung posible ba ang second chance sa kanilang dalawa. Reaction dun sa second chance. Second chance. Ikaw, intrigued after Follow up We lang. have been friends ever since Friends naman? adult kami because we are also married sa church, not only sa civil, also in church. So, in my situation, I think I'm still married to Rodrigo. Kinikilig din si Pangulong Duterte. Number 8. Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Sige. Okay. Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Panahon pa lang ng kampanya, nakitaan na agad ng kakulitan itong si Pangulong Duterte. Sa behind the scenes ng isa sa mga Comelec debates na pinangunahan ng TV5, lumitaw ang pagiging komedyante ni Digong. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Nagtataka din ako. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. Ako na yun. Dahil nga sa mga have na hirit noon ni PRRD, hindi may pagkakailang maraming botante ang nahulog sa kanyang sense of humor. Pero ito hindi campaign outfit to ni Mayor. For sure. Off-white. Ang ina, binirili ko ito dyan sa ready-made. Ito, Do we acknowledge the presence of Governor Davide? Congressman Luigi Quisumbing, Congressman Advincula, Mayor Tommy Osmeña, Attorney Mike Toledo, Mr. Lourdes De Vera, Secretary Ace Durano. Wala akong nakilala dito. Mukhang talo na ako dito sa butuhan. Hindi, ganito na lang. Yung hindi natawag dito ng dalawa, dito na kayo sa akin. Galing Naisip niya yun. Number 7.
Kinaaliwan din ng mga netizens ang videong ito ng labis na pagkamangha ni PRRD sa ginagamit niyang alcohol sprayer na disensor. Ito. Tingnan mo itong binigay na. Tingnan mo ha, pag ginanong ko. Alcohol. Yan. Kaya ako, kanina pa ako, sige, naglalaro ako. Nag-enjoy ako na pag-sprout eh. Alcohol. Number 6. Sa awarding naman ng mga winning athletes ng 2019 Southeast Asian Games, agaw eksena itong skateboarder na si Marjeline Didal matapos na hamuning mag-dub si Pangulong Duterte. Abay syempre, game na game naman ang ating Pangulo. Yun nga lang sa huli, meron pang kambyo. Number 5. Sa isang panayam naman ng International News Network na Al Jazeera kay PRRD noong 2016 sa kasagsagan ng tukhang sa bansa, abay tila kinabahan ang reporter na ito nang biglang tumawag ng cut si Digong at may pinapakuha. Let me cut this for a while. Pakikita, pakihanap yung newspaper kahapon. Newspaper lang naman pala. Akala siguro ni Kuya, siya na ang susunod na matutumba. Number 4. Sino nga bang makakalimot sa kontrobersyal na kissing scene ni Pangulong Duterte at isang OFW sa South Korea? Huwag kang mag-amin-amin dyan. Halika dito. Hoy! Magkita. Umali ito ng iba't ibang reaksyon. Marami ang natuwa, pero marami rin naman ang nagtaas ng kilay. Pero ayon naman sa nasabing OFW, para kay Pangulong Duterte at para sa kanya, katuwaan lang naman daw at wala namang mali siya. Walang mali siya. Sa akin, sa kanya, walang ibig sabihin. Number 3. Natatandaan nyo pa ba ang ninja moves noon ni Ilocos Sur Mayor Chavit Booking, Singson no? kay Binibining Catriona? Binuking ni Pangulong Duterte. Abay dahil nga dyan kantsaw ang inabot niya kay Pangulong Duterte na mukhang updated rin sa mga trending sa social media. Ito si Bong. Sige siya pag pinapanood niya yung gimmick mo doon sa... Sabi niya, tignan mo talaga si Chabe ito. Sabi ko, huwag mong gawin, baka hindi totoo yan. Totoong patulog-tulog siya, pero... We can only say good luck and may the next mission be accomplished. Number 2. Bago pa man naging mortal na magkalaban sa politika, abay maraming Pilipino noon ang kinikilig rin sa kanila. Bakit si Lenny? Ay, ako sabihin, nahiya ako. Maganda siya. President na yun. Sir, parang vice president na yun, di ba? Mga panahong tila may spark pa ang kanilang mga mata. The love team we failed to protect. Yun ang sabi ng iba. Pupunta rin ako dito kasi nandito si Vice President. Kung saan siya nagapunta, nagpasunod-sunod ako. Biyuda kasi. Annolled man ako sa... annolled ako sa asawa. Ma'am, balita ko may boyfriend ka. Do not be offended, pero yung sabi nila, hindi yung totoo. Number 1. Pero sa lahat na yata ng nakabangayan ni Pangulong Duterte, si dating Senador Laila de Lima na marahil ang pinaka hindi na malilimutan. Naawa na po ako sa inyo, mahal na Pangulo. Tigilan niyo na po ako. Gusto po sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? Sir, Senator De Lima May was gusto. asking if may gusto daw po ba kayo sa kanya. Ano? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi. Tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. At syempre, ang pinaka-epic,
ang hindi malilimutang reaksyon ni Digong nang magtagpo ang kanilang landas ni De Lima sa Kongreso. At yan ang top 10 funniest moments ni PRRD. Maraming salamat, Pangulong Duterte, sa 6 na taong panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Okay mga lods, dito na nga nagtatapos ang video ito. Maraming salamat din sa inyong panonood. At hanggang sa muli, ako nga pala si Mr. Banog ay mag-iiwan naman ng isang katagang kahit na sa katwirang kapag babae na ang iyong kalaban ay manahimik ka na lang. Peace!